Hindi lang masustansya ang mga gulay na ito, masarap din sila, nagpapasaya sa akin, at ang pinakamahalaga, hindi nila pinapataas ang aking blood sugar. Tatalakay natin ang 7 gulay na pwedeng kainin ng diabetic araw-araw. Ako ay kumakain ng bawat isa lingguhan. Unahin natin ang paborito kong gulay, ang pang-7 na sobrang masustansya. Mayaman ito sa antioxidants, vitamina A, Ke, tanso, bakal, magnesium at iba pang mineral. 12 net carbs ang bawat serving nito, kaya kung nasa ketogenic diet ka, tandaan at huwag lalampas sa isang bahagi. Pero kung ang layunin mo ay mapabuti ang insulin sensitivity tulad ng ginagawa ko, ang 12 net carbs na ito ay hindi naman problema. Ang gulay na ito ay may kakaibang pulang kahel na kulay at maaari mo itong gamitin bilang base ng masarap na creamy na sopas, pasta sauce, or i-roast lang sa oven. Tama ang hula mo, kalabasa ang pang-7 kong paboritong gulay. Kung walang kalabasa, pwede ring butternut squash. Mas kaunti ang carbs ng kalabasa at para sa akin mas malasa. Paborito kong kalabasa ang Hokkaido at gusto ko itong i-roast sa oven na may olive oil, asin at thyme. Pinalalamig ko muna bago lagyan ng chia seeds. Nilalagyan ko ng chia seeds ang kalabasa para bumagal ang pagtaas ng blood sugar. Puno ng fiber ang chia seeds, kaya bumabagal ang pagtunaw ng pagkain at pagtaas ng blood sugar, bagay na gusto ko bilang diabetic. Ang buto ng kalabasa ay superfood para sa diabetic, pero sa ibang video ko ito tatalakayin. Itutuloy natin sa paborito kong gulay na pang-6. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ko ito ay dahil napaka-versatile nito. Pwede mo itong idagdag sa karamihan ng pagkain para mapabuti ang kalusugan. Hindi man kasing sustansya ng kalabasa ang gulay na ito, marami pa rin itong antioxidants, vitamina A at C, manganese, potassium at iba pang mineral. Di mo kailangang mag-alala sa blood sugar dahil halos wala pang net carb kada serving ang gulay na ito. Wala pa itong 1 gramo ng taba at protina at dahil 17 calories lang kada serving, bagay ito sa menu mo kung gusto mong magbawas ng timbang. O, pang-6 na paborito kong gulay ang zucchini. Ang paborito kong paraan ng pagkain ng zucchini noon ay idagdag ito bilang isa sa mga pangunahing sangkap sa aking chicken zucchini meatballs. Makikita mo pa rin ang recipe na iyon sa isa sa mga naunang video ko sa channel na ito. Ngayon, madalas na akong kumain ng plant-based na pagkain at ginagamit ko ang zucchini sa sopas, nilaga, meatballs at iba pa. Dahil mild ang lasa ng zucchini, pwede mo itong idagdag kahit saan. Isa itong simpleng paraan para gawing mas masustansya at hindi mataas sa calories ang kahit anong pagkain. O pwede mo rin silang i-roast sa oven gamit ang kaunting olive oil at mga herbs. Ang sarap talaga. Punta naman tayo sa paborito kong pang-5 gulay. May orange na kalabasa, berdeng zucchini, kaya gusto ko rin kumain ng pulang at dilaw na gulay. Mahalaga sa akin ang iba't ibang kulay sa plato dahil konektado ito sa mas mataas na nutrients at health benefits. Gusto ko ng balanced diet kaya pinipili ko ang makukulay na gulay. Ang paborito kong pang-5 gulay ay matamis pero mababa sa asukal, may 4 net carbs lang kada serving at puno ng bitamina at antioxidants. Magagamit mo ito sa maraming putahe. May ilang ideya ako para dito mamaya. Siguro nahulaan mo na. Ang paborito kong gulay na pang-5 ay syempre bell pepper. Dapat tandaan sa bell pepper kahit 4 lang ang net carbs bawat serving, halos lahat nito ay asukal. Kaya pwedeng tumaas ang blood sugar mo kung marami kang kakainin na bell pepper. Pinakapaborito kong kainin ang bell pepper ay isama ito sa bean chili na plant-based or homemade quinoa salad na ipinakita ko sa dating video. Base sa karanasan ko, kapag pinagsama ang bell pepper, beans, berdeng dahon at iba pang mataas sa fiber, hindi na kailangang mag-alala sa pagtaas ng blood sugar at ma-enjoy pa rin ang tamis nito. Ngayon, sa paborito kong ika-4 na gulay naman tayo. Kung hindi ka sumang-ayon sa akin sa una kong gulay, kalabasa, siguradong hindi ka rin sasang-ayon dito dahil mataas ito sa carbs at ang carbs ay nagpapataas ng blood sugar mo. Patatas ang pang-4 kong paboritong gulay. Saglit lang, pagtiyagaan mo muna ako. Ipapaliwanag ko kung bakit hindi masama ang patatas at bakit ito nasa listahan ko. Ang maliit na serving ng nilutong patatas ay may mga 30 gramo ng carbohydrates na medyo marami at sa pangkalahatan, mataas ang glycemic index ng patatas. Pero ang patatas ay itinuturing ding masustansya at malusog na pagkain dahil mayaman ito sa potassium at vitamin C halimbawa. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilang mga paraan kung paano ninyo pa rin ma-enjoy ang masarap na lasa ng patatas nang hindi tumataas ang inyong blood sugar. Una sa lahat, piliin ang tamang uri ng patatas. Dapat ninyong hanapin ang mga patatas na may pinakamababang glycemic index hanggat maaari. Ang Charisma at Nicola na patatas ay may glycemic index na mas mababa sa 60. Magandang option din ang kamote dahil mababa ang glycemic index nito. Mas masustansya ang kamote kaysa patatas.
Huwag balatan ang patatas, hayaan mong nakasuot pa rin ang balat dahil halos kalahati ng fiber ng patatas ay nasa balat. Ang fiber ang nagpapabagal sa pagtunaw ng pagkain at pumipigil sa pagtaas ng blood sugar. Isa pang paraan para maging blood sugar friendly ang patatas ay pakuluan at palamigin muna bago kainin. Mahalaga ito dahil ang pagpapalamig ay nagdudulot ng resistant starch na halos katulad ng fiber. Ito ay isang bagay na nagpapabagal sa pagtunaw ng mga carbs sa patatas. Pinakapaborito kong kainin ang malamig na patatas ay gawing potato salad. Paghaluin ang patatas, berdeng sibuyas, olive oil, Dijon mustard, suka, perejil, asin at paminta. Kung gusto mong maging kakaiba, pwede kang maglagay ng chia seeds para dagdag fiber. Susunod na ang paborito kong ikatlong gulay. Ito ay klasikong pagpipilian para sa low-carb at whole food plant-based na dieta. Para sa lahat ito, isang tasa ng berdeng gulay na ito ay may 3.5 net carbs lang. May 2.5 g protina, 2.5 g fiber at 31 calories lang, kaya magandang piliin para sa gustong magbawas o magpanatili ng timbang. Punong-puno talaga ang gulay na ito ng vitamina C, vitamina K at naglalaman din ng mahabang listahan ng iba pang mga vitamina at mineral. Nasa screen na sila. Tama, broccoli ang pangatlo kong paboritong gulay. And kung hindi mo gusto ang broccoli or kung hindi mo ito makita sa tindahan kapag namimili ka, maaari kang pumili ng cauliflower. Pareho lang halos ang dami nila. Mas gusto ko ang broccoli dahil makulay ito di tulad ng cauliflower. Pwede mong blansahin ang broccoli saglit sa kumukulong tubig at ihain bilang side dish. Pinakapaborito kong kainin ang broccoli ay gawing masarap at masustansyang sopas. Pakuluan ang broccoli sa maalat na tubig ng 10 minuto ay blend ang sopas hanggang maging puree. Para tapusin ang sopas, idagdag lang ang 1-2 tasa ng mainit na almond milk at extra virgin olive oil. Haluin mo lang lahat at tapos na. Madali gawin, masarap, at hindi nagpapataas ng blood sugar ang sopas na yan. Subukan mo ito kung mahilig ka sa broccoli. Pakiramdam ko magiging controversial ulit ang pangalawa kong paboritong gulay. Mamaya ko sasabihin bakit, pero una, pag-usapan natin kung bakit ko gustong-gusto ang gulay na ito. Napaka-nutritious kasi. Kailangan mo lang kumain ng kaunti nito at marami ka nang makukuhang magagandang sustansya sa katawan mo. May mga pag-aral na ginawa na nagpapakita na ang gulay na ito ay kayang palakasin ang iyong immune system at mas bibihira kang magkasakit. Naglalaman ito ng vitamin C, vitamin B6, selenium, manganese at iba pang mga kapaki-pakinabang na sangkap. Ang gulay na ito ay napakabango at maaari mo itong gamitin para mapasarap ang lasa ng maraming putahe nang hindi nagdadagdag ng anumang hindi malusog. Tama ka kung hulang bawang ang pangalawa kong paboritong gulay. Anong isang pirasong bawang ay isang carb, kaya madaling bilangin ito kung binibilang mo ang carbs. Mahilig ako sa bawang, ngunit sinabing controversial ito dahil napakabango at alam kong marami ang ayaw dito, lalo na sa umaga kapag may amoy bawang sa hininga buong araw. Hindi ko kailangang mag-alala kasi sa camera lang ako nagsasalita. Sa totoo lang, ang paborito kong paraan ng paggamit ng bawang ay igisa ito gamit ang kaunting extra virgin olive oil sa katamtamang hina ng apoy. Nakakatulong itong palambutin ang tapang ng bawang at ilabas ang lasa at amoy nito sa mantika. Nagiging perpektong base ang mantikang ito para sa iba't ibang sopas, sarsa o nilaga. Bago ko ibahagi ang paborito kong gulay, may bonus muna ako sa'yo. Healthy itong ulam, maganda sa blood sugar at swak sa kahit anong okasyon. Natutunan ko ang salad na ito sa hilaga ng Brazil na tinatawag na vinagreje. Sikat din ito sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol at tinatawag na pico de gallo. Ang maliit na vinaigrette ay may 17 calories at 2.5 net carbs kaya mababa sa calories at maganda para sa blood sugar. Mayaman ito sa vitamin C, potassium at ibang nutrients, madali rin itong gawin. Hiwain lang ng maliit ang kamatis, sibuyas, serrano peppers at cilantro. Magdagdag ng katas ng dayapatasin, haluin lahat at tapos na. Kung nagda-diet ka ng low carb, pwede mo itong gamitin bilang salad o sausawan sa barbecue o kahit anong inihaw na karne. Kung whole foods plant-based ang kinakain mo tulad ko, perfect itong side dish sa kahit anong okasyon. Lagi akong may malaking mangkok ng vinaigrette sa ref. Pwede mo itong ihalo sa nilutong quinoa, mais, avocado at beans. Maraming salad ang pwedeng gawin sa vinaigrette. Ngayon tatalakayin ko ang paborito kong gulay. Kung napanood mo na ang channel ko dati, siguradong alam mo na ito dahil ito lang ang gulay sa listahan ko ng 7 superfoods para sa diabetes. Kung di mo pa napanood or nakalimutan ang diabetes superfoods video ko at mga nabanggit na gulay, i-click dito para mapanood ulit. Marami pang magagandang option para sa blood sugar sa video na yon. Kita tayo ron. Paalam.